Magandang umaga muli sa inyo mga kapatay na minsan pa muli po ang inyong lingkod ko sa akin ng Engineer Tres Cavite mo pati sa inyo ng mapagpalang umaga, pagpalang araw. Salamat po sa pangalan ng Diyos. Sa namang araw ang igagod niya sa ating hiram na buhay. Napaganda po ng panahon maliwalas, wala na siguro ang low pressure. Ayan. Bagi ako nagparo doon sa arawan kanina kasi sayang yung init eh. Kailangan niya ng katawan natin. Pero ito ko ngayon sa may ilalim ng mangga lamig-lamig naman kasi mag-almusal po ulit ako ng tinapay kasi inom ng gamot. Di po ako nakakalimot. Inimintain ko po yan para ulit-ulit yung paggaling. Po natin kakalimutan yung routine na yan araw-araw. Tsaka kahit pa paano mag-exercise po kayo. Kung kayo po ay nakahiga pa, bangon-bangon na po kayo. Mag-almusal na po at makainom ng gamot. Mga namamanidyo pong katawan, pilitin nyo pong may galaw. Masakit po, oo, naiintindihan ko po. Kahit ako nasasaktan eh. So, pinalabanan ko po kasi kailangan kasi para gumalaw na siya, dalawin ulit ng dugo. Tiisa natin yung sakit. Ganyan talaga nabubuhay na eh. Kaya sumasakit na siya. Tawag po tayong susuko. Huwag mo natin saguan ng sakit nito. Karamdaman lang po yan. May solusyon po yan. Kaya po tayo. Papalala ko lang po sa inyo. Kaya po tayo nagkaganto kasi aminin natin at sa hindi. Nagkasala po tayo. Nakagawa tayo ng mga maling bagay. Kumbaga parang mga anak. Di ba mga anak minsan makukulit. Nagkakasala pa ulit-ulit. Pinawarning nga natin na tumigil. Pag di tumigil pinapalo natin. Ito ganito nangyari sa atin. Kaya mahal tayo ng Panginoon Diyos. Inastigo tayo. Huwag po kayong nasaktan. Totoo po yan. Sasabi ko po para matuto tayo magsisi sa mga nagawa nating mali. Ibalik natin ang sarili natin sa Kanya. Siya lang po ang ating kagalingan, ang ating kaligtasan. Ingatan po natin ang ating kaluluwa kasi pag naibahak po natin yan, hindi na natin mababawi. Kaya magsisi po tayo sa mga nagawa nating mali at magbalik loob sa Diyos. Malalagpasan po natin to. Wala pong problema na walang solusyon. Lahat ng problema may solusyon. Huwag po kayong bibitaw. Manalig lang po kayo. Tiwala lang po. Bigyan nyo lang po ang buong tiwala. Tingnan nyo po ako. Dati nung ako'y lumabas sa ospital, talagang nakalatag lang ang katawan ko sa higaan. Hindi ako magagalaw kasi nga na-stroke. Pero dahil sa pag-aalaga ng asawa ko, walang asawa niyang pag-aalaga. Ito, at sa tamang oras sa pag-ginom ng gamot, ito, nakabahagyan na ako nakaka-recover. Sabi nga ng iba, ang bilis doon ang recovery ko eh. Kasi po, dinidisiplina ako ang sarili ko. Talagang mga tao, ganyan eh. Kung hindi pa makakaranas ng hirap, di pa magtatanda eh. Sabi nga, walang nagsisisaw na lahat nasa huli. Kung ko nagsisisaw lahat ng mga nagawa ko muli at mga pag-abuso sa katawan ko. Kaya muli po baguhin natin yung sistema. Magbago tayo. Ingatan natin ang katawan natin kasi hindi naman natin to eh. Pinahiram lang sa atin to ng Panginoon Diyos. Pag binali niya to, wala na. Ingatan natin. Para ingatan niya tayo. Ayun po. Ginagawa ko itong mga short video na to para po ma-encourage din kayo na labanan yung karamdaman at higit sa lahat para nga po kilala natin ang Panginoon Diyos. Kilalanin natin siya. Siya lumalang sa atin. Sa Kanya lang natin susurindir ang sarili natin kasi sila ang may karapatan sa ating buhay sa lahat-lahat eh. Patuto tayong kumayala ng ating kamalian. Sa totoo lang po mahirap talagang umamin ng kamalian pero sa Kanya isuko natin ang sarili natin. Pagbalik ko layo at hindi tayo pababayaan. Kasi pag tumatawag sa Kanya at lumalapit sa Kanya, sabi niya nga, ang kumakatok, nagbubuksan. Ang tumatawag, pinapakinggan. Ang humihingi, binibigyan. Sabi ho yan ni Brother Eli, magkakaiba man tayo ng pananampalataya pero naniniwala po ako sa mga aral niya. Kasi ang aral pong pinabahagi niya, aral po ng Panginoong Jesucristo. Aral po ng Biblia.
Kaya pasensya na po kung may ibang reliyon dyan na may sakit na gaya ko. Hindi po yun pang lalait sa reliyon, kundi pang inikaridasang po ito sa Panginoon Diyos na magbalik loob tayo. Pagsisisi ko tayo sa mga nagawa nating mali. At maniwala po kayo sa akin. May garantiya po ang Panginoon Diyos. Sa mga nagbabalik loob, may kapatawaran po ang lahat ng kasalanan. Nasa labas o loob ka ng iglesia, ang Diyos lang po ang hahatol sa atin. Kaya magsisip po tayo. Ako po, labis-labis po ako nagsisisi sa mga nagawa kong mali noon. Mga sinadyaman o hindi. Nagsisisihan ko yun kasi nagkasala po ako eh. Kaya humingi po ako ng tawad sa Panginoon. Kaya gawin nyo rin po ang bagay niyan. Saka isa pa po, sabayan nyo rin ng gawa. Sabi nga, hindi puro tawag lang. Gawa mo ka at bago ka tumawag at pakinggan ka niya. Humiling ka at bibigyan ka niya. Ngayon, kung nakikita niya na wala ka naman pinagbabago, ganun pa rin, hindi ka nagsisisi. Hindi ko alam kung ano magiging hatol ng Panginoon Diyos sa atin. Basta ako po nagsisisi na ako ng sobra-sobra. Yun po. Tapos ginagawa ko itong mga short videos na to para po kayo ay rin po, ma-inspire din kahit paano. Sa maliit na paraan, makakatulong ako sa mga katulad ko na may mga stroke. Alam niyo po, napalapit ako ng gusto sa Panginoon Diyos na ako'y nagaganito. Dati halos, nagpa-pray naman ako lagi. Di nga lang ako nakakapagsimba kasi huwag kayo mga po ng pananampalatayang tao eh. Ako nananalig ako sa Panginoon Diyos, hindi sa mga imahin. Sorry po kung may mga katoliko dyan na talagang devoted sa reliyon na yan. Hindi ko po kayo nilalait. Okay lang po yan, pananampalatayan nyo po yan. Inirespeto ko po yan. Ang sa akin lang po, basta po ako lulod lang ako sa Diyos, sa may lalang, hindi sa mga kung sino ng mga ginawa ng tao. Kasi po, ang Panginoon ang gumawa, hindi ang tao ang gagawa ng Diyos. Ang Diyos po ang gumawa ng tao. Kaya pa lumikha sa atin, kaya siya lang dapat ating luhuran. Hindi tayo gagawa ng Diyos na luluhuran natin. Kabalinto na po yun, mali po yun. Maniwala po kayo sa akin. Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon Diyos dahil sinabay niya tayo, ibig sabihin mahal niya tayo. Kasi ang Panginoon, mapagmahal po siya kung hanggat maaari gusto niya lahat maligtas. Makasama niya sa kanyang paraiso sa kaharian. Kaya nga tayo kinakastigo niya eh. Kasi gusto niya tayo magbagong buhay, gusto niya tayong maisama doon. Mahal na tayo. Paalala ito na may Diyos na dapat nating katakutan at mahalin at igalang. Sundin ang mga aral na mabuti. At talikuran ng masama, ang mga maling gawa. Ayan po. Kaya po sinishare ko sa inyo itong video na to kasi gusto ko rin po maligtas sa lahat at meron po akong kadamay. Hindi man po ako mananampalataya pero labis po ako napalapit sa Panginoon Diyos na nagkaganto. Inamin ko po sa inyo, sasabi ko nga batid ng Panginoon Diyos ko anong palooban ng tao at alam kong batid niya kung ano nga sa loob ko. Ang hangarin ko lang ngayon makabalik sa normal na buhay at muling makapagtrabaho upang mapagsilbang ko ulit ang pamilya ko. Magawa ko ng tama yung mga mali, pagkamali ko nung maituwid ko at maiwasan ko rin yung mga maling gawa. Yun lang po. Kaya labis-labis ako nananalangin sa kanya na ibalik lang ako sa normal na buhay ay magbabalikan ko, hindi ko na babalikan ang mga gawing mali. Magbabagong buhay na ako. Yun po. Pero at sa awan niya nga po ito. Laki na po ng improvement po. Dati kahit kailangan di ko mataas ang kamay ko na yan. Sobrang sakit po. Pero dahil nga po may gabay niya, nakakaya ko po sa pagditiisan ko. Sabi nga, walang hirap, walang sarap, walang ginawa. Kaya nagtitiis ako, mahirap man. Kailangan titiisin para magpagkita natin sa Panginoon Diyos na nagsisisi tayo. At taos puso yung magsisisi natin. Kaya kayo rin po mag-exercising kayo. Pilitin nyo pong igalaw. Kasi pag naningas na po yung mga ugat, mas mahirapan po tayo. Mahirapan tayong ibalik sa dati yan. Kaya habang hindi pa ganun katagal, hanggang kaya nyo pa at sakit, isin nyo lang po yung sakit. Kaya po yan. Para kung dumating man yung araw ng paglilitis, kahit paano magkaroon tayo ng kaprasong bahagi sa kaharian ng Panginoon Diyos, maligtas pa tayo. Maraming salamat po sa Panginoon Diyos sa aking munting mensahe. At kung bago lang po kayo napadbad sa aking munting channel, pag-like and subscribe naman po. At pag-hit na rin yung notification bell para po pag nag-upload ako ng mga latest videos ko, mapanood nyo rin po. Ma-update po kayo.
paki-like and subscribe naman po para makatulong kayo sa pag-grow ng aking channel. Malay nyo po, lubin ng Panginoon Diyos na maging isa nga akong munting vlogger. Yung mga malilikom ko, hindi ko naman sarili niyan eh. Dahil sa inyo, kaya ako nagaganti ka, magbabahagi rin ako sa mga nangangailangan. Kaya nga kahit paano sa gantong pamamaraan, nagbabahagi ako eh. Mga inspirational talks kasi nga po, para ma-encourage kayo, huwag yan sumuko. Lord have mercy, tatandaan nyo po yan. Lagi siyang mayroong pagpapala at himala. Kaya lagi po tayong magbalik loob sa Kanya. Kaya matututo po tayong magbalik loob sa Kanya. Isuko natin ang sarili natin sa Kanya. Hanggang sa huling araw ng ating buhay. Kasi po, hindi po natin ng tao na bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Another chance po natin ito. Sa akin po, hindi lang ito another chance. Pang ilang chance na ito. Kasi nung nagtatrabaho ako, nagmamaniho ako. Ilang beses na po ako nag-accidente, nabangga, ang sasakyan halos. Nag-critical po ang buhay ko. Andiyan nahulog ako sa papag ko na sa double deck. Ang taas noon nung bata pa ako. Alam niyo po, pumalo yung mukha ko sa ibabang kanto ng papag. Isang linggo na, dugo pa rin na buong sinisinga ko. Pero ito, buhay pa rin ako. Ibig sabihin mo, ang dami ko na pinagdaan ng matinding pagsubok. Pero ito pa rin ako, buhay pa rin. Ibig sabihin, marami pang plano ang Panginoon Diyos sa akin. Gusto niya pa talaga ako magbago. Kaya mahal niya pa ako. Alam po sa inyo ko yung malako ng Diyos. Kasi nga binigay niya sa akin yung mga hiniling ko eh. Mga anak na malulusog ng rumal. Wala pa akong hiniling sa kanya. Doon niya binigay. Di naman po kasi ako humingi na sobra-sobra. Ang sa akin lang kung ano lang yung ikaalawa ng pamilya ko. Connecto po ako doon. Hindi ko naman hinahangad daw yung maman ako eh. Yung hindi na lang po problemahin yung para bukas. Masayang-masaya na po ako doon. Yung hindi ka na mangungutang. Okay po yun. Yung andyan na lahat sa mga pangangailangan mo. Sabi nga ng Panginoon Diyos, ang ibon nga hindi niya pinababayaan. Nabubuhay nang wala naghahanap buhay. Tayo pa kaya na tao na ilalang niya ng kawangis niya, pababayaan niya. Ay, mahal niya tayo. Anak niya tayo eh. So, ito. Nagiging emotional lang talaga ang taong kaya natin may karamdaman. Sana po tanggapin natin ang ating mga malian. Yun lang po. Maraming salamat po sa pakikinig. At ingat po kayo. Saan naman kayo naroon. I love you guys. Thank you. Ako po muli si Chris Akin, ang General Reyes Cavite. Kaya sabi sa inyo, gawin na natin ang dapat natin gawin ngayon habang may buhay pa tayo dahil bukas din na natin magagawa. Magiging pinto na lang din tayo. Kaya habang kaya pa natin gawin yung mga bagay na gawin na natin kasi medyo lang ang buhay. Malipas po tayo lahat. Lilipas tayo. Balang araw magiging kwento na lang tayo. Sana maganda naman yung kwentong maiwan natin. Ngayon si Gano, nagbagong buhay naman yan. Siguro kaya kinuha na ni God kasi mabait na para din na magkasala. Yun, okay po yun. Huwag tayong matakot na kunin ni God kung oras na talaga at saka gusto niyan eh. Ibig sabihin, kaya niya ginawa yun kasi ayun yun na nga tayo magkamali. Tama yun. Kung paradise naman ang pupuntahan natin, ba't tayo matatakot? Ang nakakatakot yung hell. Kasi ilang katapos ang pagdurusa po yun. Yun po. Sana po, nagustuhan niyo po ang mensahe ko. Maraming salamat po. I love you. Sana po makatulong kayo sa pag-grow ng channel ko. I love you guys. Ingat po kayo lagi. Take care. Saan man kayo naroon. Ingatan niyo ang sarili niyo. Hanggang dito lang muna po ulit. Bye-bye.